Nagsisimula ng dumagsa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong undas. Tinitiyak ng New NAIA Infra Corporation o NNIC na maayos at ligtas ang biyahe ng mga malalakbay. Kung nasa NAIA ka ngayon, huwag mag-alala. Kaya ng NNIC na ma-manage ang dami ng mga pasahero ngayong peak travel season. Si Cherry Light magbabalita. Handang-handa na nga ang NNIC sa pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya para gunitain ang undas. Ayon nga sa pamunuan ng paliparan, inaasahang nasa 140,000 bawat araw ang dadagsa sa 4 na terminal ng NAIA. Para masiguro ang ligtas at maayos na biyahe ngayong undas, nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Transportation. Pinangunahan ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang inspeksyon sa NAIA Terminal 1, 2 at 3. Sa kanilang inspeksyon sa mga terminal ng NAIA, nakita ang maayos at organisadong mga pasilidad na nakahanda na para sa pagdagsa ng mga biyaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya o lilipad sa iba't ibang bansa. For this NAIA inspection naman, no, nakita namin sa Terminal 1 na maayos din, no. Prepared ang NNIC, no, together with the other government agencies, no, ang PNP, ang immigration, customs, no, and OTS, no, nandun sila lahat, no, and pinakita nila yung preparedness nila. Personal ding ipinaabot ng ilang pasahero ang kanilang karanasan sa kalihim at sinabing sila ay kontento sa maayos na serbisyo sa paliparan, ngunit may iilan na nakaranas ng haba ng pila, partikular na sa Terminal 3. Meron ng isang nagsabi na medyo matagal daw yung kanyang pagpila, no, from the time na pumasok siya doon sa immigration crew queue hanggang lumabas siya sa OTS ay almost 30 minutes daw. Buti na lang maaga siyang nag-check-in. Sinabi ni NNIC General Manager Lito Alvarez na nasa 130,000 bawat araw ang dumarating na pasahero sa NAIA terminals. Kaya naman anya na i-manage ng pamunuan ng NNIC kung tataas pa ang bilang ng mga biyahero ngayong undas. Ina-expect namin yan, magpipik yan 135 to 138,000 on November 4. Ganoon. Pero very manageable yan eh. Yung ganyang volume, mas marami pa nga yung na-experience natin nung nakaraang June, July. Mas marami pa nga rin ang kineri natin ng mga pasahero. Sabi din ni Alvarez, inaasahan din nila na 11% na pagtaas ng bilang na dadagsang pasahero ngayong undas kumpara nitong nakaraang taon. Siguro ang estimate namin around 11% increase. Pero even with an 11% increase in the number of passengers, hindi na kinakailangan mag-mount ng additional flights. Yung sinasabing load factor ng eroplano, kung halimbawa ang capacity mo ay 200, kung dati ang sakay lamang ay 160, baka ngayon mag-190, mga ganon, di ba? So, kaya naman to, kayang i-manage to. Bago ang inspeksyon sa NAIA, una nang inikot nitong Miyerkules ng kalihim ang Communications, Navigation and Surveillance Air Traffic Management o CNS-ATM system ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kinumpirma ng kalihim na ang lahat ng CNS-ATM system ay gumagana upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na insidente sa mga paliparan sa bansa, lalo na sa panahon ng peak travel season. Matatandaan na nagka-aberya ang bagong CNS-ATM system para sa air traffic management sa NAIA noong nakaraang taon. Naapektuhan ng shutdown ang hindi bababa sa 282 domestic at international flights at 65,000 inbound at outbound na mga pasahero. Most of the system na nag-fail, especially dun sa yung ating power supply, UPS, lahat yon napalitan natin ng bago. Hindi naman po natin inayos lang, pinalitan natin ng bago to make sure it is really operational. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.